'Di ba sabi nga nila, no, yung mga labas daw sa iglesia, kahit anong gawin natin, eh, tawag dito, iwawalat daw ng Diyos yun. 'Di ba yung sabi nga wawasakin ko ang karunungan ng marurunong at iwawalat ko ang kabaitan ng mababait. Kaya kahit mabait ka man, walang kabuluhan sa Diyos yun, kahit mabait ka. So tayo, kaya yung mga taga-MCG ay iniisip nila, di ba? Kahit pa mabait kayo, kung wala naman kayo sa iglesia ng Diyos, iwawalang kabuluhan ng Diyos yung kabaitan. Ayan, di ba? So sa unang Korinto, 1:19, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. At sabi rin nila, Brox, di ba, sa atin, tayo dito sa Broccoli, wala naman daw tayong karunungan. Marami nagsasabi nun na Mm. mga pulpul daw tayo, mga bobo daw tayo, mga hindi nakakaunawa sa Biblia, mga gago, mga Lahat tanga, daw tayo, no? bobo. Lahat na. Oo, sabi nga sa atin nung isa, di ba? Mga bobo daw tayo. Lulutungan ko na, bro, sa mga bobo daw tayo. So, wala raw tayong taglay na mula sa Diyos. Sige, tanggapin na natin, Brox. Okay yon, wala na tayong karunungan taglay na mula sa Diyos. At kaya nga kahit mabait tayo, hinahatulan nila tayo, na tayo, Brox, na nagsisikap tayo bilang mga nasa labas na nagsisikap pa rin tayo na magpakabuti, di ba? Para kahit pa paano matawag tayo ng ating mga kapwa, kahit hindi na nila, no? Kahit matawag din naman tayo ng mga ating mga kapwa na si Brox mabait yan. He is unchurched, no? He has no belief, no? Meron siyang ibang paniniwala. Pero mabait yan. Pinagsisikapan natin yung Brox, di ba, bilang mga tao, na maging Opo. mabait tayo. Pero ang masaklat, Brox, no, hanggang ngayon, pinaniniwalaan nila sa samaang ito, na kahit mabait ka, basta wala ka sa MCGI, eh, iwawalat ng Diyos yung karunungan mo, isasawala niya yung kabaitan mo. Brox, may tanong ako. Mm. Andyan si Brad Enoch, ano? Um, yung bang nakakaalam ng mabuti at masama, matalino ba yon? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw. Yung bang tao na, sabi natin hindi academically, no? Kahit hindi academically, nakakaalam lang niya yung tama at alam niya yung liko sa matuwid. Matalino tao ba yun, Brox? Opo, pwede na po. Talino rin. Oo. Mm. Kasi, di ba, para masabi mong matalino ka, kaya mong i-discern yung liko sa Mm. sa matuwid, yung mabuti sa masama. Kaya nga dahil matalino kang tao, hindi ka gumagawa ng masama. Hindi ka gumagawa ng kalikuan. Bakit? Kasi matalino ka eh. Alam mo yung mabuti sa masama eh. Alam mo yung liko sa matuwid. Tama na, Brox? Opo. Ayan. So, ito palang taong matalino, eh, pwede nating tawagin siya mabait, Brox. Kasi yung taong hindi gumagawa ng masama, takot gumawa ng masama, takot gumawa ng kalikuan, dahil siya'y matalino, no? Alam niya ang tama at mali, ang liko at matuwid, sinusundan niya yung tama at sinusundan niya yung matuwid. Takot siyang gumawa ng kalikuan at masama sa kapwa. So ito palang tao na to na nakakaalam ng tama at mali, liko at matuwid, masasabi mo mabait, Brox, kasi yung taong mabait hindi yung gumagawa ng masama sa kapwa, di ba? Opo. Yan. So, Brox, pwede bang tignan natin to, Brox, yung unang Korinto, sa Bible Hub, 1:19. Yun. So, babasahin natin to. Sabi dito, it has been written, for I will destroy the wisdom of the wise and the intelligence of the intelligent. Brox, pwede pa-click yung intelligence. Yan, no? Yung kanyang, ibig sabihin nito, no? Matalino. So, Brox, kung titingnan natin ito sa ibang salin, ano? So dito nakita natin, no? Intelligence, no? Hindi yung bait ang tinutukoy, yung kabaitan. So dapat pala dito, Brox, no? Ang nakasulat, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan na marurunong at isasawala ko ang katilinuhan ng matatalino. Kasi Brox, ikaw na lang, makikita mo na yung disconnect dito, Brox, eh. Iwawala ng Diyos yung karunungan na marurunong. Kasi basahin mo itong unang Korinto, itong chapter 1 na to, ang pinatutungkulan ni Pablo rito, ay kinukumpara niya yung karunungan ng Diyos. Yun yung ibanghelyong dala niya. No? Na sinasabi niya, yung karunungan ng kasanlibutan, walang kabuluhan yan. Yung katalinuhan ng mga taong matatalino, walang kabuluhan yan. Kasi magtataka ka, bakit dito?
masusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, isasawala kong kabaitan Mm. ng mababait. Brooks, kapag mabait ka, gumagawa ka na mabuti sa kapwa, iwawalang kabuluhan ba ng Diyos sa iyo yun? Dahil Hindi hindi po. ka lang naniniwala. Samantalang nakasulat po, ang Diyos ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo na sumasampalataya. So kung gagamitin natin ang ating common sense, ang logical thinking, analytical at critical thinking, ibig sabihin, ang sinasabi sa talatang yun, ang Diyos magliligtas ng believers at unbelievers. So sa mga unbelievers, pagpalagay na natin, Diyos, unbeliever yan. Pero mabait gumagawa ng mabuti sa kapwa. Sa tingin mo, Brooks, isasawala ng Diyos yung kabaitan ng taong yan? Hindi po. Kahit pa unbeliever yan. Hindi bakit? Kasi yamang may utos sa kanila ang Diyos sa puso ilagay. Di sila nakapakinig Buddhist siya, Brooks Buddhist siya, Shintoist siya, Confucianist siya. Di niya narinig, Brooks Di niya narinig ng aral, di siya naabot na ebanghelyo. Pero mabait siya. May pag-ibig sa kapwa, gumagawa na mabuti dahil sa pag-ibig. Mabait na tao, alam niya ang tama at mali. Di ba? Sinusundan niya yung tama. Sinusundan niya yung matuwid. Gumagawa na mabuti. Dahil gumagawa na ng mabuti, matatawag natin, di ba, Brooks, na ang taong gumagawa ng mabuti, taong mabait. Opo. Dito ba? Ayan. So makikita natin yung disconnect. Bakit naman ilagay dito to? Mabait. Pero pupuntahan natin niya kung bakit mabait yung sinabi. Ngayon, Brooks, no, balikan natin yung katotohanan na ang nakasulat pala sa Griego, dapat pala ay ganito. Kaya yung mga taga-MCGI, simulan nyo na po ngayong kilalanin ang gawa ng mga mababait na tao kahit hindi kasama sa inyong relihiyon. Dahil ang sinabi ng Diyos dito, isasawala ako ang karunungan na marurunong at isasawala, iwawalat niya ang karunungan na marurunong at isasawala niya ang katalinuhan ng matatalino. Amen po. Hindi pala mabait yun. Hindi po mababait. Oo. Opo. Intelligence Dahil pala. binigyan, exactly, Brooks, dahil binigyan tayo ni Brad Enoch ng isang hiwaga, sundan na natin para double trouble na sila, Brooks, sa pagkaintindi nila, Grabe na no? to. So, dapat po, kayo mga taga-MCGI, pagka nakakita po kayo ng mga tao na labas sa inyong relihiyon, Baptist, born again, Catholic, Protestant, Buddhist, Shintoist, Confucianist sila, basta gumagawa sila ng mabuti, huwag nyo nang sabihin, simula ngayong araw na to, kung naririnig nyo po ito at sa nakakarinig pa, huwag nyo silang hatulan na dahil wala sila sa MCGI, isasawala ng Diyos ang kabaitan nila. Dahil hindi naman po kabaitan ang tinutukoy sa talata na yan. Kung pupuntahan po natin sa Grego, ang sinasabi po dyan, isasawala ng Diyos yung karunungan na marurunong at kanyang kawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. So ngayon po, tanggapin natin sila na kapag gumagawa sila ng mabuti, na dapat lang din natin sabihin sa kanila na kayo mga tao ng Diyos o tao ng katwiran o tao ng pag-ibig dahil gumagawa kayo ng mabuti. Hindi po yan kabait na mabait. Ganito, Brooks. May tanong ako sa iyo, Brooks. Brad Enoch, ito tanong ko po sa inyo. Kapag yung tao po ba na dating matalino, no? Matalino siya, no? Matino ang kanyang pag-iisip. Gumagawa siya ng mabuti sa kapwa. Dahil sa pag-ibig, may malasakit sa kapwa. Alam niya yung liko sa katwiran. Alam niya yung masama sa mabuti. Ang sinusundan niya yung katwiran. Sinusundan niya yung mabuti. Ang taong ito matalino dahil alam niya nga ginagawa niya yung tama, umiiwas siya sa mali, lumalayo siya sa kasamaan. Yung taong ito, Brad Enoch, na matalino, na mabait, no? Nasiraan ng ulo. Anong itatawag natin sa kanya, Brad Enoch, kapag nasiraan siya ng ulo? Nabaliw siya for some reason, aksidente o nauntog, ano yung nawawala sa kanya, Brad Enoch? Yung pong yung pagkaalam ng mabuti't masama. Yan, exactly, Yung po Brad. nawala sa kanya. Hindi niya na alam yung mabuti at masama, lumalabas, nawawala na ang kanyang pagkamatalino. Tama po ba? Tama po, no? Yes po, Ayan. yes po. Yun po, kasi dahil nga nawala na sa kanya yon, no? Yung kanyang logical reasoning, no? Yung kanyang logical thinking na, teka, mali ito. Kaya nga marami tayong nakikitang baliw, di ba? Tumatay na sila sa pantalon nila, dumudumi sila, binabato nila sa kapwa nila kasi wala na sila sa matinong pag-iisip. Pero meron tayong mga nakikita, sinasabi pa nga natin, alam mo, dati yung tao na yan, matalino yan, mabait yan, gumagawa na mabuti sa kapwa.
Pero na-aksidente kasi nung sa isang panahon, nagmumotor, sumemplang yung motor at tumama yung ulo. Simula noon, paglabas, ganyan ang pag-iisip. Nasiraan na siya ng ano, Brad Ino? Nasiraan ng bait. Yes po. Yan. So kaya pala Brox and Brad Enoch ginamit dito yung kabaitan ng mababait. Dahil hindi Amen! dito yung pagiging mabuti, Amen. Opo. kundi nawalan ng bait. Kumulog Ang dito. taong yan, dating mabuti yan. Pero simula nung aksidente, nawalan ng bait. Ibig sabihin, Brox, nawalan ng talino. Yun po ang kahulugan Galing. ng kabaitan ng mababait. Ibig sabihin, nawalan ng bait. Yung po tao na yun. Ay, Galing. yung bait na yan, ang tinutukoy dyan ay prudent. Prudent means intelligent. A prudent wife. Ibig sabihin, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Ang prudent, ang kahulugan po ay an intelligent. So, ibig sabihin, an intelligent wife ay galing sa Panginoon. Brock, saan ka naman makakakita ng isang babaeng mabait? Mabait na asawa. Mabait ang asawa mo. Dahil mabait ang asawa mo, hindi nakasama sa MCJ, hindi impyerno ng Diyos. Hindi Opo. Grabe. ganun ang kahulugan kasi Brooks. Ang ibig sabihin nun, ang matalinong asawa sa Panginoon. Yung bait na tinutukoy dito, ito po yung bait na tinatawag na talino o prudence. Kaya ang tao, no, kapag ka nasiraan ng ulo, tinatawag nilang nawalan na ng talino yan. Hindi niya na alam ang tama't mali nung na-aksidente. Tila ba nawalan ng bait? Yun po, Brooks. At yan po, salamat po from Lost in the Dark Night and Brad Enoch. Grabe. Thank you po, Brooks. Salamat po. Ramen. 2 beses na nasako si Bes at KDR. Grabe, sarap po. Boundary. Happy Kailangan na SPBB. Bros, kailangan na rito about Isador. Si Dark Knight. Oh, grabe. Masaya kami dito. Gusto niyo pa ba, mga kapatid? Grabe. Itutuloy natin sa day 2 ng ating SP Bebe. Tama. Yung mabait pala doon ay ano. Sinong gusto maging Rodel? I-recap. Ulitin yung sinabi ni Lost. Joke lang. Si Nightblood po. Charot, joke lang. 30 minutes. Baitan ng mabait. Yung prudence pala yun, guys. So, dito, natutunan po natin. Joke lang. Sige. Boundary na siguro. Bumulog din daw dun sa Busan, South Korea. Sige. Anyone gusto mag-share? Naintindihan nyo na po ba, mga kapatid, ang NLP? Paano tayong dinaya na sila daw ay may unawa, pero ito simple-simple eh. Sinawala nga yung kabaitan ng mabait, yung good works. Ng tete, hindi pala yun yan. Titignan mo lang sa ibang salin. Muli, panawagan po namin mula po sa Broccoli TV and Friends, Lost in the Dark Night, together with Brad Enoch. Panawagan po namin sa mga fanatics na nakikinig at sa mga nag-iisip. Panahon na po para baguhin natin ang tingin natin sa mga taong mababait na nasa labas po ng Iglesia ng Diyos. Ang mga taong mababait po, may karapatan na sa buhay, no? Doon po sa ikalawang buhay, doon sa magandang buhay. Huwag po natin silang hatulan, huwag natin sabihin sila'y kulurong dahil nasa labas sila ng MCGI. Hindi po. Ang lahat ng mga tao na gumagawa ng mabuti, believer o non-believer, ito po ay mga tao ng pag-ibig. At ito ay ang mga tao ng katwiran. At kung meron lang po tayong hinaharap, no, na magandang panibagong buhay doon sa kabila, lahat po tayo qualified po doon. Basta tayo ay tao ng pag-ibig na gumagawa ng mabuti sa kapwa, regardless kung ano man po ang ating religion. Yun po. Kaya wag na po tayong palahatol, mga kapatid na MCGI. Thank you. Galing. Pero ang gusto ko lang sana kay Brad Dos, kung connected po ba yun dun sa sa sinabi ng Diyos na makaalam ng mabuti at masama. Ano po ba yun? Kumbaga parang connected po ba siya sa kabaitan na prudent? Kumbaga parang hindi naman siya totaling masama at mabuti, kundi yung kaalaman lang po ba yun? I believe so, opo. Kasi sapat na po yung katalinuhan na yun. Yung malaman mo po ang mabuti at masama, liko at matuwid. At pinipili mo ang mabuti, pinipili mo ang matuwid. Naniniwala po ako na yun po katalinuhan
At kung ikukumpara po natin yun sa mga taong may alam nga po sa salita ng Diyos, ngunit hindi naman tumutupad ang salita ng Diyos, kung maikukumpara natin, sa kanila ay katalinuhan lamang, sa iyo po ay karunungan na, dahil kayo po ay tumutupad. Ang applied knowledge po, nagiging wisdom. So sila, nagtuturo sila ng mga salita ng Diyos, ngunit hindi nila isinasabuhay. Ibig sabihin, yung knowledge nila is not applied. Ibig sabihin, the knowledge is not in action. You can only gain wisdom from a knowledge if you put that knowledge into action, then it becomes a wisdom. So kung ikaw po kapatid, kaunti lang ang alam mo sa Biblia, ngunit tumutupad ka, ang sayo ay karunungan at sa kanila po ay kakayunungan lamang. Yun po. Ayun. Ramen! Ang sarap po, kuya. Yan. Grabe, no? 150 tayo right now, no? Live. Bukas, 1,000 na to. 1,200, gano'n. Mas masarap pa to dun sa, sa ginagawa nila ng, in the past 3-4 years. Ang dami na nabuksan dito, hiwaga. Nak ng teteng. At yung talata na yun, ginamit na, para tayo lang ang valid. Sila lang. MCJ lang valid. Kasi yung, di ba? Na-manipulate na naman. Sige, Sergeant Pepper. Pagkakahimay nito mga kapatid, kayo ba dito sa chapel? Gaano tayo kasaya? Kala ko kaboses na eh. 30 years na, hindi nila alam ibig sabihin nun. Nak ng teteng. Tinakpan ng ulap. Nagtayo kasi ng nightclub Nak ng teteng.